nagkaroon na po tayo ng sapat na panahon para himay-himayin ang mga ebidensya na ilinatag ng prosecution, laban, at ang ebidensya na linatag ni Attorney Kaufman para naman kay Tatay Digong doon sa nakalipas na confirmation hearing niya sa International Criminal Court. Pero bago natin himay-himayin mga ebidensya na yan, kaunti munang komento dito sa Madriaga. No? Si Madriaga ay nagreklamo na meron daw unang-una nagbabanta sa buhay niya. No? Sa tingin ko po, kalokohan yan. Kasi unang-una, ang dami po niyang kasama doon sa kulungan. Mahigit 10 ata, sila po ata na magkakampi doon. At sila nga po ay kabahagi sa tinatawag ng AKG na Madriaga Criminal Syndicate Group. No? Yan ang tawag sa kanila ng anti-kidnapping group ng PNP. No? So sa tingin ko, sapat-sapat ang tao niya doon sa kulungan para siya ay bantayan. Bukod pa doon sa obligasyon talaga ng Estado na bantayan siya habang siya ay nasa loob. Tapos meron daw nag-offer sa kanya ng kalahating bilyon para wag nang ituloy ang kanyang testimonya kay Inday Sara Duterte. Kalokohan po yan. Bakit mag-o-offer ni isang piso ang kampo ni Inday Sara Duterte para pigilin si Madriaga samantalang kasinungalingan naman lahat ang sasabihin niya. Ako po ang nagtapaptunay na talaga naman pong sa mula nung dinimanda namin para sa kliyente ko, yung si Ramil Madriaga, para sa 2 counts of kidnapping for ransom, palagi na niyang dinadawit ang pangalan ni Inday Sara Duterte at noon pa man, doon sa kauna-unahang pagkakataon na dinawit niya ang pangalan ni Inday Sara Duterte, tinanong ko na sa kay Inday Sara kung kakilala siya, tinanong ko na yung mga tao Inday Sara kung kakilala siya, pero ang sabi nga, hindi kakilala yan ni Inday Sara Duterte. Siguro siya ay sumapi sa isang parallel group na ISIP, pero ang kakilala ni Inday Sara Duterte, isang dating propesor o siguro hanggang ngayon, propesor dyan sa San Sebastian Law na naging teacher ni Inday Sara Duterte, na merong kinalaman doon sa depensa ni Ramil Madriaga nung una siyang na-convict ng RTC, pero napawalang visa on automatic appeal na ang San Sebastian Legal Clinic ata ang tumayong abogado sa kanya. So sa akin, yung sinasabi niyang banta sa buhay niya, para yan mailipat siya sa mas magandang detention facility kasi kinakailangan approval ng judge, no, para siya ay makalipat sa mabuting facility. At sigurado ako kung sino man ang nagbabayad o nagpapangako sa kanya na kung ano-ano para siya magtestigo laban kay Inday Sara Duterte, kabahagi na pinangako sa kanya ay yung paglipat sa mas magandang tirahan, no, o tirahan o detention facility. So lahat po niyan ay sang-ayon sa script at ang katotohanan naman po diyan sa mulat mula, pilit niyang dinadawit si Inday Sara Duterte. Booking ko po siya kasi sa mulat mula, alam ko namang hindi siya kakilala ni Inday Sara Duterte at ang tanging ebidensya niya na kilala siya ni Inday Sara Duterte ay mga larawan na kinuha nung kampanya o di naman kaya noong nanumpa sa katungkulan si Inday Sara Duterte, libo-libo naman po tao nakipag-post kay Inday Sara Duterte. Ako po, testigo ako na nung araw ng kanyang panunumpa, tumayo sa harap ng City Hall si Inday Sara Duterte at ang tao ay pumila para magpa-picture sa kanya. Ganyan talaga ugali ni Inday Sara Duterte. At ganyan naman talaga ang dapat gawin ng mga politiko na talagang merong pagmamahal sa taong bayan. No? Hindi na baling mainit, hindi na baling nakakapagod, hindi na baling matagal yung pagkukuha ng picture sa pinakamaraming tao, kinakailangan talaga pagbigyan ng taong bayan. Kung meron mang kasalanan sa Inday Sara, pinagbigyan siya na makapag-picture-picture sa kanya nung mga pagkakataon na yon. Anyway, puntahan na po natin itong hihimayin natin mga ebidensya. Unahin ko muna po talaga kung ano ba ang confirmation hearing. Hindi po yan paglilitis na. Hindi po yan para malaman kung nagkasala o hindi si Tatay Digong. Yan po ay para malaman lamang kung merong sapat na ebidensya para magtuloy sa paglilitis, no? Yung full-blown na paglilitis. No? So hindi pa po natin huhusgahan kung nagkasala o hindi itong si Tatay Digong. No? Ito ay kinukondak lamang ng pre-trial chamber at kapag ang kanilang konklusyon ay sapat ang ebidensya, tsaka po magtutuloy yan sa paglilitis. No? Pero sa ngayon po ay hindi pa po yan talagang paglilitis. No? Now, tinitignan ko po kung paano itong susunod. No? Now, ano hong mga charges na sinasabi ng prosecutor? No? Walang charges po ay crimes against humanity. Yan po ay nasa Chapter 7, Article 7 ng Rome Statute na nakatutok po sa murder. Tapos, ang sinasabi ng prosecution
ay meron daw koneksyon yung anti-drug campaign ni Tatay Digong at yung mga naging biktima ng patayan, no? At ang pananagutan daw po ni Tatay Digong ay bilang isang indirect co-perpetrator or other forms of responsibility. Now, sabi ng prosecution, yung pag-atake daw sa civilian dahil ang elemento nga ng crimes against humanity ay isang pag-atake sa civilian sa pamamagitan ng pamamatay ng civilian dahil sila ay mga inosenteng civilian at alam ng mga umatake na sila inosenteng civilian at ito'y kabahagi na isang systematic na pag-atake sa mga inosenteng civilian. Ang pruweba o ebidensya na sinasabi ng prosecution ay yung patayan ay nangyari sa maraming rehiyon sa Pilipinas at ito ay napakadami. Sinasabi nila na hanggang 30,000 daw. Pero ang ebidensya nila ay mga projections lamang ng statisticians na yun nga po, libo-libo daw ang naging biktima at meron daw pattern ng pagpatay. Ang pagpatay daw ay pinaghihinalaan tapos ang mga pumapatay ay either membro ng DDS o di naman kaya ay nakasakay sa motorsiklo na riding in tandem at ito nga daw po ay nakatarget sa mga pinaghihinalaang mga gumagamit ng gamot at mga nangangalakal ng pinagbabawal na gamot. Now, sabi ng prosecution, meron daw sapat na ebidensya sila na magpapakita na itong patayan na ito ay kabahagi ng mas malawakang pulisiya ng Estado. At ito nga yung War Against Drug o yung Operation Tokhang, Operation Double Barrel. At pinapakita nila na yung mga pananalita ni Duterte ang naging dahilan kung bakit pumapatay ang mga taong pumatay. At saka bukod pa dyan, hindi lang yung mga pananalita ni Tatay Digong na pumatay, magpapakita rin sa mga salitang binigkas ni Tatay Digong sa loob at sa labas ng Kongreso na siya yung nagbibigay ng engganyo. Siya nag-iengganyo na pumatay at siya nagbibigay ng garantiya na hindi sila mapaparusahan kung sila ay papatay. No? At sabi nila, meron din silang ebidensya na yung mga police operation ay lahat po daw yan ay kabahagi ng isang siste. Now, sang-ayon sa prosecution, ang pamamagitan para magkaroon ng pananagutan si Tatay Digong ay yung bilang isang indirect co-perpetrator sa ilalim ng Article 25.3a ng Rome Statute. At sinasabi nila na si Tatay Digong daw ang merong control sa buong police apparatus. At si Tatay Digong daw ang nagbumuo ng DDS, si Tatay Digong daw ang nag-utos ng pagpatay, si Tatay Digong ang nagbigay ng pamamaraan para pumatay, si Tatay Digong daw ang nagsabing hindi sila mapapanagot kung sila ay pumatay. No? At sabi nila na meron talagang isang conspiracy, isang plano para patayin itong mga biktima at ang mga nangyaring patayan ay dahil nga ito ay resulta ng mga pag-uutos at pananalita ni Tatay Digong. Ang sabi naman ng depensa, no crimes against humanity ang nangyari. Bakit? Kasi dapat ipakita yung mens rea unang-una, no? Na sila ay pinatay dahil sila ay mga inosenteng sibilyan at alam ng mga pumatay na sila ay mga inosenteng sibilyan. Ang sabi ng depensa, kung meron mang namatay, ito ay dahil ang mga pataya ay nangyari habang merong legitimate na law enforcement operations. Merong engkwentro o merong kayang mga nanlaban. Sabi ng depensa din, karamihan ng mga napatay ay dahil yung mga pulis ay umakto lamang out of self-defense, no? At yung mga patayan nangyari ay hindi kabahagi ng isang coordinated or systematic plan. Ito ay walang koneksyon dahil itong mga patayan nito ay nangyari dahil sa mga isolated na mga police operations at isolated kaso ng mga nanlaban. At dahil dito, wala talagang attacking nangyari laban sa mga inosenteng sibilyan na kabahagi ng isang conspiracy o ng isang siste. Bukod pa dyan, sinabi ng depensa, wala talagang pulisiya ang gobyerno para pumatay. Ang meron ay Operation na Tokhang na nagsasabi na magkakaroon ng pulisiya na pataasin yung visibility ng mga pulis sa ating mga lipunan, sa ating mga komunidad. At ang Tokhang nga ay katok at pakiusap sa mga pinaghihinalaang nangangalakal na pinagbabawal na droga na sumuko na. So ito ay isang lehitimong operasyon ng kapulisan para nga po mabawasan ang kalakalan sa pinagbabawal na droga at hindi ito siste para pumatay. Walang opisyal na pag-uutos si Tatay Digong na pumatay, walang nakasulat na ganyang utos, maski mayroong mga salitang binibigkas si Tatay Digong,
ayan ay isang political rhetoric na ang mensahe ay dapat sumunod sa batas at huwag lumabag sa batas. Kinwestiyon din ng depensa yung di umanong pamamaraan para magkaroon ng personal na pananagutan si Tatay Digong. Sabi ng depensa, may ebidensya na hindi talaga kontrolado ni Duterte ang mga gawain ng mga kapulisan, lalong-lalo na doon sa mga patayan. Siyempre, ang hindi lang napakita talagang malinaw ni Kaufman, sa ilalim ng batas na bumubuo ng PNP, ang chain of command, ang nasa taas ng chain of command ay hindi presidente, kung hindi ang PNP chief. Na taliwas naman pagdating sa Armed Forces of the Philippines kasi ang presidente ang talagang commander-in-chief. At ang sabi ng Duterte, ng abogado ni Tatay Digong na si Kaufman, hindi nga kontrolado ni presidente yung mga pumatay at saka yung mga pulis na gumagamit ng dahas ay ginamit ang sarili nilang pag-iisip kung ang buhay nga nila ay nasa alanganin, kung may banta sa kanilang mga buhay o di naman kaya dahil nga ito ay nagkaroon talaga ng aktwal ng putukan. So dahil dito, walang napatunayang konsabahan o conspiracy para patayin ang mga inosenteng mga sibilyan dahil ang hinihiyakat ang programa naman Operation Tuklang ay hindi para pumatay kung hindi para i-identify ang mga high-value targets para sa ganun sila'y mapanagot sa pamamagitan ng intensified o mas malawakang intensyon na mangalap ng ebidensya laban sa kanila nang sila'y makasuhan at makulong. At ang sinasabi nga ng depensa ay ang ebidensya ng prosekusyon ay haka-haka lamang dahil nagkaroon lang ng kumbaga coincidence na habang nagsasalita si Tatay Digong, may mga namamatay. Pero yung mga pagpatay na yan ay hindi dahil sa pagsunod sa isang kautusan. Challenge din ng ebidensya yung kung katanggap-tanggap ba yung mga ebidensya ng prosekusyon. Una-una, kinuwestiyon nila yung katapatan at kung kapanipaniwala nga ba yung mga testigo na ginagamit ng prosekusyon. No? Sabi ng depensa, karamihan dyan ay mga self-confessed murderers na hindi dapat paniwalaan dahil sa maraming jurisdiction sa buong mundo, hindi nga dapat tanggapin yan unless wala ng ibang ebidensya para mapatunayan yung nais mapatunayan ng Estado. Pero sabi ni Kaufman, talagang kung ikaw ay gagamit lamang ng ebidensya na galing sa mga self-confessed killers, dapat yan ay huwag mong bibigyan ng mabigat na weight dahil yan ay dapat tanggapin with a grain of salt dahil yan ay ebidensya na ibinigay ng mga mamamatay tao kapalit ang pangako na hindi sila mapapanagot sa kanilang mga krimen na ginawa dahil itong mga bagay-bagay nito ay labag din sa Rome Statute. Sabi rin ni Kaufman na karamihan ng ebidensya ay galing lamang sa periodiko at sa mga NGOs at ang mga nagpaparatang ng mga krimen kay Tatay Digong ay mga kalaban ni Tatay Digong as in fact, bagamat hindi pa linabas na tuluyan, umamin na lately si Trillanes na talagang siya ay gumanap ng napaka-importanteng papel na tagakalap ng ebidensya para sa prosecution. Sasabihin sa kanya kung anong kinakailangan ng prosecution bilang ebidensya, siyang hahanap ng ebidensya at siyang magagaransya kung anong hihingin ng mga tatayong testigo ay maibibigay kasama ng immunity kapag sila ay nagtestigo. At ang sinasabi niya, ang sumatotal, dahil nga pa ang mga ebidensya hindi nagpapatunay ng intensyon na tumarget ng mga inosenteng sibilyan at ang mga ebidensya ay nanggagaling sa mga kaduda-dudang mga testigo ay hindi sapat ang ebidensya para magpatuloy ang paglilitis. Ito ngayon yung mga issues na kinakailangan resolbahan ng hukuman para magkaroon ng desisyon kung dapat nga bang magpatuloy sa paglilitis ang kaso ni Tatay Digong. Una-una, bagamat nauna nang nagdesisyon ang pre-trial chamber na mayroong jurisdiksyon ng Pilipinas, kinakailangan repasuhin muli itong issue nito dahil yan ay linabas ng depensa. Hindi po pwede na palibasan nagkaroon na ng desisyon, ulitin lang nila. Kinakailangan balikan yung issue ng jurisdiction kasi nga yan po isang legal na issue. Hindi na kinakailangan ng pruweba, hindi na kinakailangan ng ebidensya. Kung mapapatunayan talaga ng intensyon ng Rome Statute ay para sa mga bansa na nagbitiw sa pagiging miyembro ng ICC, kung gusto ng prosecution na magpatuloy sa preliminary investigation, dapat yung request o yung leave, yung abiso na magpatuloy sa preliminary investigation ay mangyari sa loob lamang ng 1 taon matapos bumitiw.
Pangalawang taon na nga po na nabigyan ng ganyang abiso ang prosecution. At pangalawa, kinakailangan pa rin repasuhin ng hukuman at ito hindi pa nasasagot talaga ng pretrial chamber kung ang ating mga hukuman ba ay bukas at kaya nalitisin itong mga kaso na pinaparatang nila laban kay Tatay Digong dahil ang ICC naman po ay hindi court of first instance. Siya ay dapat lamang gumana kung ang domestic courts, ang ating mga hukuman sa Pilipinas, are unable or unwilling. Unable kung walang gumaganang gobyerno, unwilling kung mayroong mga batas na nagbibigay ng immunity sa nasasakdal. Wala naman pong ganyang batas sa Pilipinas dahil ang alam natin, ang presidente hindi po pwedeng mademanda habang siya ay nasa posisyon. Pwede na silang mademanda pag ang presidente ay wala na sa posisyon. So lahat ng gusto magdemanda kay Tatay Digong, welcome pero dapat sa Pilipinas. Susunod na issue ay talaga bang mayroong malawakan or systematic na atake laban sa mga inosenteng sibilyan? O gaya ng sinabi ng depensa, ang mga tinatarget ay hindi ang malawakang sibilyan kung hindi mga pinaghihinilaang mga drug users, drug sellers, mga ngalakal, o di naman kaya may koneksyon sa anti-drug war na isang lehitimong gobyernong response or gawain laban sa pinagbabawal na droga. Dahil ang sabi nga ni Tatay Digong, kung hindi niya lalaban ng droga, para tayo magiging isang Latin American state, magiging narco state na. Talaga bang merong systematic na pulisiyang ang gobyerno para pumatay ng inosenteng sibilyan? Ay tingin ko naman obvious na dahil ang ginagamit nila ay yung mga papeles ng Operation Tokhang. Ito ay hindi para pumatay ng sibilyan kung hindi para nga magbigay luna sa problema ng pinagbabawal na droga sa ating lipunan. Tapos yung pamamagitan ba para mapanagot na personal si Tatay Digong ay sapat? Yung core perpetrator. Alam mo, ang problema talaga dyan, sabihin na natin na tatanggapin ng hukuman na yung Operation Tokhang ay isang state policy, wala namang sinasabi doon na pumatay. Ang sinasabi doon ay tutukan ng mga high-value targets para sila ay malitis sa hukuman at magangyari lang yan kung magkakaroon ng mas mainting na pangangalap ng ebidensya laban sa kanila. At siyempre, ang tanong, meron bang sapat na ebidensya? Meron bang sapat na ebidensya para magpatuloy ang kaso laban kay Tatay Digong? Now, ang gagamiting standard of proof ng hukuman ay substantial grounds to believe. Ito po ay mas mataas kaysa dun sa good grounds na hinihingi sa ICC para magkaroon ng warrant of arrest. Ito yung pagkakaiba ng ICC at ng ating hukuman kasi sa ating hukuman, kinakailangan meron talagang probable cause bago ka pa makulong. Dito sa ICC, parang walang katarungan kasi mababa lang ang ebidensya, dapat magbibigay ng interim release. Hindi naman pinagbigyan ng interim release si Tatay Digong. So nakakulong siya, miski mababaw lang ang ebidensya laban sa kanya. Pero ito po ay mas mababaw naman kaysa dun sa requirement para mapatunayang pagkakasala at yan po yung proof beyond reasonable doubt. So ano ang possible outcome? Well, unang-una, sasabihin ng korte na sapat ang ebidensya para magpatuloy at kapag ganyan ang naging desisyon ng hukuman, magpapatuloy tayo sa full-blown trial. Naaabot po yan anywhere between 5 to 10 years. No? At titignan natin dahil ang dami-dami nilang ebidensya, so siyempre lahat ng ebidensya kinakailangan isumite sa hukuman. Posible rin po na merong ilang mga charges, kasi tatlo po yan, no? Yung patayan dahil sa DDS, bago pa maging presidente si Tatay Digong. Pangalawa, yung high-value targets, ng unang taon na presidente si Tatay Digong, at yung mga patayan dahil nga dun sa Operation Tokhang. Pwedeng sabihin ng hukuman na ang ebidensya ay sapat laban dun sa isa dun sa tatlong mga counts of crimes against humanity. So sabihin nila, sapat yung counts para sa DDS, pero yung iba ay i-dismiss. So pwedeng partial confirmation at ang magiging pagdinig ay limitado lamang dun sa count na yon. At syempre, ang gusto natin maging outcome at ang tingin ko naman talagang outcome ay hindi sapat ang ebidensya. Sinasabi ko na hindi sapat ang ebidensya kasi pinaka-importanting dapat na patunayan ng prosecution on the basis of substantial evidence ay yung intensyon na pumatay dahil ang papatayin ay mga inosenteng sibilyan at alam nila na itong mga ito ay inosenteng sibilyan. Sabi nga ni Maharlika, ang pinaka-importanting dapat mapurebahan na mayroong sapat na ebidensya na walang ganyang ebidensya na pakita ay ginurgura mga biktima dahil sila ay mga inosenteng sibilyan at alam nila na sila ay inosenteng sibilyan. Wala namang kahit sinong sinasabi na inosenteng sibilyan sila. Aminado naman sila na itong mga biktimang ito ay dahil sa war on drugs. So hindi sila tinarget dahil sila inosenteng sibilyan, tinarget sila either dahil nagkaroon ng
ng laban o nagkaroon talaga ng putukan kaya sila napatay. Now, kapag ang charges ay hindi na confirm, pwedeng ma-dismiss na. Pwede rin mag-submit ng bagong ebidensyang prosecutor, in which case kinakailangan magkaroon ng bagong preliminary investigation. At kapag yan naman ay renifile, madidismiss ang kaso at kinakailangan palayain muna si Tatay Digong. Now, suma total, ang kumpirmasyon po ay para tignan lamang kung sapat ang ebidensya ng prosekusyon para magpatuloy ang paglilitis. Walang dapat na mapatunayan ang depensa. Talaga ang buong onus o yung buong obligasyon para patunayan ang sapat ang ebidensya ay nakasalalay lamang sa prosecution. Bagamat mababaw ang hinihingi ebidensya, sapat na ebidensya para magpatuloy, sa tingin ko, dahil ang crime against humanity ay napakahirap talagang mapurebahan, talagang nagkulang ang prosecution. Dahil nga, anong ebidensya na ginurgur di umano ni Tatay Digong ang mga biktima dahil sila ay inosenteng sibilyan at alam ni Tatay Digong na siya ay inosenteng sibilyan. Bakit naman mamahalin si Tatay Digong na 80% ng populasyon, which is yung kanyang approval rating, at ang pinakamalakang approval rating niya ay doon sa mga hanay ng mga mahihirap kung totoong sinasabi ng prosekusyon at ang abogado ng biktima na tinarget ni Tatay Digong ang mga mahihirap. Sa katunayan, wala namang halos mayayaman at kakaunti lang ang middle class na sumusuporta kay Tatay Digong. Ang suporta talaga ni Tatay Digong ay galing doon sa hanay na sabi ng abogado ng mga biktima at ng prosekusyon ay tinarget ni Tatay Digong bilang inosenteng sibilyan na sa tingin ko ay taliwas sa realidad. Yan sabi nga nila, ang batas naman base sa karanasan nating mga nabubuhay dito sa mundong ibabaw. Law is about human experience, no? Sa tingin ko, wala naman talagang illogical naman na isipin na tinarget ni Tatay Digong ang mga mahihirap, and yet ang mga mahihirap ang pinaka nagmamahal sa kanya noon, ngayon, at sa mga darating na panahon. Well, sa aking sumatotal, kinakailangan i-dismiss dahil hindi napatunayan ng prosecution ang kahit anong ebidensya na nagpapatunay na ginurgur ni Tatay Digong ang mga biktima dahil sila ay inosenteng sibilyan at dahil nga alam niya na diyang mga yan ay mga sibilyan. So mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Alam niyo naman ng ating pakay, maintindihan ng ating mga kababayan ang batas, hindi lang batas, but kung hindi, lalong mas maintindihan kung ano ang proseso na pinagdadaanan ni Tatay Digong diyan sa ICC. So maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa atin at hanggang muli, alam ko po napaagang ating broadcast kasi po meron po akong appointment